Napasyalan mo na ba ang isa sa kinakatakutang lugar dito sa lungsod ng Maynila? Kung hindi pa, samahan niyo ako at pasyalan natin itong kahabaan ng Road 10. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino emigrant sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. Ngayon naman ay pupuntahan ho natin itong bahagi ng Road 10 o itong R10. Itong sa may bahagi ng Mel Lopez Boulevard. Sabi nila, kinakatakutan ang lugar na to. Kasi nga, laging trending sa Facebook, sa YouTube, lalong-lalo na yung mga sumasampa sa mga container van, dito sa mga malalaking truck, sinasampahan nila para kunin yung mga gamit ng ilan nating mga pahinante, driver. Kaya naman, itong bahagi ng R10 ay talagang kinakatakutan ng mga motorista, driver, at kung sino-sino pa man. Pero ngayon, mga kababayan, ay subukan nating pasyalan at silipin itong kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. So, ito, grabe. Nandito tayo sa may bahagi muna, nagsimula sa may Delpan. Sa may Delpan Bridge. Ay, ganito pala ang itsura niya, kabayan, no? Nagsibalikan na naman yung mga kariton nila dito sa may gilid ng kalsada, kabayan, no? Kahit na nga katatapos lang noong nakaraang araw na mag-clearing operation dito ang ating DEPW. Uy, nagbalikan na naman, no? Pero mukhang malinis na, kabayan. Hindi katulad noong iniwan ni ate itong bahagi ng R10. Kumbaga natapos yung kanyang termino, napakadumi ng bahaging ito ng R10. Pero ngayon, kabayan, no, medyo malinis at medyo okay naman. So kayo na bahala ang humusga kung ano yung mga makikita nyo pa, kasi hindi lahat siguro ay mapapansin ko dito habang tayo ay nagjo-joyride, no? Joyride ang tawag nito natin, mga kababayan, bike ride, para maipakita sa ating mga kababayan kung ano ang sitwasyon dito sa may bahagi ng R10. So ito, kabayan, no, ano ba to, kabayan, no? Pasintabi sa kumakain. Nilagay pa dyan, no? Tapos dyan pa nagdumi. Ano ba yan? So tuloy-tuloy tayo para maipakita ho sa inyo itong bahagi ng R10. So nakakatakot nga ba? Ano sa tingin nyo? Kasi para ho sa akin, nakakatakot dito kapag gabi. Kapag araw, parang hindi naman siya totally nakakatakot, maliban lamang doon, no, ang kailangan ipangamba ng ating mga kababayan, yung may mga pahinanti, yung may mga truck, yung may mga gamit sa likuran, no, na pwedeng makuha nitong mga tolongges dito sa kahabaan ng R10. Noong nakaraang linggo ay nakalawit na ni Yorme yung ilan sa mga tolongges na nangunguha ng gamit, yung viral dito sa R10. Pero hindi ho natin malaman o hindi natin alam, kabayan, kung may natitira pa ba. Kaya doble ingat din. Kahit sabihin ho natin na parang safe naman, doble ingat pa rin. At dun sa mga kababayan ho natin na nagko-comment sa mga lugar, barangay, bangketa, iskinita, na gusto nilang i-pictures o ipakita sa taong bayan kung ano yung sitwasyon, nakalista po ang inyong mga reklamo, inyong mga gustong mangyari. Susubukan po nating puntahan yan, pero hindi lang natin masasabi kung kailan, dahil tayo ay pasulyap-sulyap, pakunwari, no? Kumbaga, pag wala na ho tayong trabaho, tsaka ho tayo mag-iikot-ikot dito sa ilang bahagi ng Maynila para maipakita ho sa inyo. At malaking tulong din ito kasi minomonitor din ito ng Manila City Hall
Kasi hindi ho lahat ng lugar ay naiikutan ni Yorme. May ilang mga lugar naman na naiikutan noong mga city engineering department, kaso kailangan talaga ng parang makita talaga ni Yorme para agad-agad na maaksyonan. So eto, mukhang safe naman no kabayan. Ano sa tingin nyo? Comment down below. So ito yung nasa kaliwa natin, port area. So dyan na binabagsak yung mga container, baga tinatawag na Manila Container Terminal. Grabe, ito pala yun oh. Oh, ito ng Moriones na ito. Yan, Moriones na. Naputol yung ating video sa kahabaan ng Melopez Boulevard or R10 dahil hindi ko napansin na nalubat pala yung ating camera. Daldal tayo ng daldal, hindi ko na malayan na namatay na pala yung ating camera. So dito tayo ngayon, babaybayin natin ito, ang kahabaan ng Honorio Boulevard dito sa lungsod pa rin ng Maynila. Sa tingin ko kabayan, parang sakop na ata ito ng District 1 Manila or boundary ng District 1 at District 2 Manila. So ito, minsan lang makakadaan dito yung ilan natin mga vlogger. So tingnan naman ho natin, ano nga ba ang itsura nitong kahabaan ng Honorio Boulevard? Parang dito hindi naman siya nakakatakot o wala lang nakaka-video kung may mga insidente sa lugar na to. Pero sa tingin ko kabayan, mukhang safe naman, lalong-lalo na si Yorme na yung mayor ng Maynila. Kapag tulonggis ka at gumawa ka ng kalokohan, ay panigurado kahit saan ka pumunta o saang sulok ng Maynila, posibleng makakalawit ka ng ating mga kapulisan dahil nga matindi si Yorme no. Yung most wanted noong nakaraan, hindi talaga mahuli-huli. Nung umupo si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ay grabe, nakalawit agad kabayan. Ipresenta agad sa live na ito ang most wanted, na hirap na makalawit ng mga pulis, pero nung si Yorme na ang naging mayor, ang bilis makalawit. Kaya sa mga kababayan ho natin na gustong gumawa ng masama, mga hold-upper, kidnapper, ano ba yung mga dorogista, tulonggis, nako magbago na ho kayo. Matindi to si Yorme, hindi na ho kayo hahayaan na magpakalat-kalat sa daan. Oh, ito palang bahagi ng Honorio Honorio Boulevard. Marami nga lang ditong dumadaan na mga container van. Ang daming mga nakapark kasi itong nasa kanan natin, container terminal. Oh, dito tinatambak yung mga malalaking container dami dito. Okay na rin to, ilang lane ba ito kabayan? Kaso minsan may mga double parking kaya nagkakaroon ng matinding trapiko dito sa Honorio Boulevard. So minsan at bihira nyo lang po mga kababayan na marinig itong lugar ng Honorio Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ngayon, ipapakita ko ho sa inyo kung ano ang itsura. Ganyan po, hindi naman siya totally nakakatakot. Yung sa mga kababayan natin na pupunta ng Maynila, na pag sinabi nila part siya ng Tondo, sasabihin nila ayoko yan pumunta, nakakatakot. Hindi po totally nakakatakot o delikado. Huwag ka lang gagawa ng kalokohan at talagang didelikado ang buhay mo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat. God bless everyone.